Nagbabalik po ang Papal Sainthood, PTV Special Forum at kanina na-discuss natin yung mga buhay at mga gawain nitong dalawa nating bagong mga santo. Pero ano nga ba yung prosesong pinagdadaanan para ang isang individual ay maging santo? Kasi yung iba matagal, yung iba mabilis ang proseso. Tanungin natin si Father Tuazon. Well, of course, una isasubmit pa. Isasubmit yung name, ang tawag na magiging servant of God siya. And then may mga levels I know, tatawagin siyang venerable, and then beatified, blessed, no? And then sainthood. So, yun ang mga processes niya. So, pag martyrdom, usually mabilis yan. You don't need a miracle. So, when you die a martyr, like Saint Pedro Calungsod, si Saint Lawrence Ruiz and others, pag martyrdom, kaya kung gusto nyo maging santo agad, martyrdom. Ibig sabihin ng martyrdom, mamatay ka sa faith. No? You die for the faith. But kung hindi ka martyr, yan, you have to undergo a lot. That's why usually you need miracles, no? May mga miracles na kailangan. Pero in the end, katulad na nangyari kay John the 23rd, no? And even John Paul II, minsan call yan ng Vatican, call ng Pope. In fact, sinasabi ko nga kay Sir kanina, na-exempt si John Paul II dun sa 3 or 5 year na kailangan mag-aantay ka. So this is the first time actually na nakita natin ang isang taong nabuhay, namatay, and then naging santo. Usually, lahat ng mga kasama niya namatay ng lahat bago siya i-declare na saint. So this is really unprecedented, and we really thank Pope Francis for this. This is a very big grace for the church. Alam mo talaga, Kathy, marami akong gustong tanungin dito sa prosesong to. Sabi nga ni Father, hindi siya ordinary. No? Pero ngayon siguro, feeling ko, mas marami ring tanong pa ang ating audience. Kaya naman, puntahan natin si Kirby Cristobal para sa mga audience questions. Tama ka dyan, JC, at maraming salamat sa inyo ni Cathy. Siyempre, bago ang lahat, i-welcome ko muna yung ating mga guest students sa ating studio. Galing po sila sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa ating bansa. Una nga pong may katanungan, si SC Ponce, galing po ng UP. SC? Ayan. So, magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para po kay Sir Danny po. Ayan. So, kagaya nga po na natanong kanina ni JC, tungkol naman po yun sa World Youth Day. Ngayon naman po, sa tingin niyo po ba, para sa mga kabataan, is this canonization a way for the youth to once again be engaged sa pagiging Christians, and in what ways po? And also, bilang lagi namin nakikita yung canonization recently sa TV, sa social media, paano po siya, in what, again. So, ngayon na nakikita namin siya sa TV, paano po siya mas ma-engage pa yung students and youth to become better Christians? Ang magandang naging bunga ng World Youth Day na tinatag ni Pope John Paul II was was yung pagsilang o yung yabong ng youth ministry in the country. No, I think hindi lang sa Pilipinas after nung visit niya noong 1995, but I think in countries na binibisita ni Pope John Paul II or up to now na patuloy na ginaganap ang World Youth Day, nagiging malaking hamon ito sa mga youth ministry para mas lumago, mas yumabong, mas dumadami mga kabataan na nag-i-involve sa parokya, no, sa mga religious activities. And ang canonization na naganap ng linggo ay isang magandang hudyat, no? Isang magandang panimula at hamon sa mga bagong kabataan ngayon na hindi na nakita si Pope John Paul II ng buhay, no? At naging magandang inspirasyon para sa kanila para mas mag-involve sa mga activities sa simbahan at mas palalimin pa yung kanilang pananampalataya. Ang event na nangyari last Sunday is para sa akin isang makasaysayan para sa mga kabataan din na nagpabuhay ng kanilang kamalayan patungkol sa kanilang pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Danny. Susunod naman na magtatanong, galing sa St. Scholastica's College, Manila, si Janine Velasco. Janine? Good evening po. Tanong ko po kay Father Benito po, bakit po mas mabilis ng canonization ni St. John Paul II compared kay St. John 23rd?
Actually, si Pope Francis ang makakasagot niyan. I was also surprised. But kasi yung ano no, yung popularity, charism, kakaiba si John Paul II no. He was most loved, well loved by people, no. Yung nga, yung malaki yung kanyang influence sa youth, no. And then he was, I think, the most traveled pope, no. He traveled all over, talagang extending the hands of the faith to other people. And para sa simbahan, maganda siyang simbolo, maganda siyang, kasi yun ang yun ang saint eh. A saint, yung kanyang buhay ay titingnan, pag nakita ng isang tao ay matutularan, may inspire siya. So, the presence of John Paul II, I think, talagang matindi yung bangon niya eh. Matindi yung bangon niya at saka attraction niya. Kung kaya't napagpasyahan, gawin natin siyang santo dahil kahit nga hindi pa siya santo eh. Marami ng mga tao na na-attract sa kanya at nainganyo na sundan yung kanyang tinahak na buhay. Lalong-lalo na sabi nga kanina, siya'y dumanas ng maraming pagsubok dahil nabuhay siya sa panahon ng digmaan. And you can just imagine, kayo, marami sa atin hindi nakakaranas yan. Pero tanungin natin yung mga lolo't lola natin kung gaano kahirap yung panahon na yun. At pag ganun yung naranasan mo at ma-maintain mo yung faith mo, yung taong yun sigurado, kailangan pakinggan ko siya. At alamin ko kung anong buhay niya. Nang sa gayon, ako rin, ang buhay ko ay matulungan dahil sa kanyang inspirasyon. Okay, alright. Yan po mga katanungan mula sa ating studio audience. Pero gusto kong balikan itong kontrobersiya nga ng proseso. Ng, yung naging bilis ba? Naging bilis daw. Sinasabi, napakabilis. Para sa inyo, Brother Nolasco, ano po sa tingin nyo? Is this usual na nagkakaroon po ng kontrobersiya pag ang isang santo ay naidedeklara? With John Paul II, wala po sanang problema kasi there were 2 miracles attributed to him. The one with the Parkinson's disease, she was completely healed. And the other one with aneurysm, I think. She also was completely healed. Doon lang, tumingin lang siya doon sa, she just prayed to the picture of John Paul II sa isang magazine at yun, she felt that she was completely healed and she was. So ito ang problema lang, itong John the 23rd mukhang walang naitalang miracle so far, and ang sinasabi nila, because of his holiness, because of his he was even called the smiling pope, palaging nakasmile, palaging napakabait. And yun na sinabi na kanina ni Father, may ano ba yan, venerable, may they call it, and blessed, and then after that sainthood. But sometimes because of the length of time by which come pouring, especially from blessedness, to sainthood, matagal po yan. And so they have to wait for the miracles to come in to be able to come up with the required three yata, Father, 3 miracles, 2. And itong si John Paul II, kaagad-agad meron kaagad siyang 2 miracles, Remember, nagkaroon kaagad siya ng 2 miracles. So kaagad-agad na siya, sainthood kaagad. But ito, sabi nga ni Father kanina, prerogative ng Pope yun, the Supreme Pontiff. If he decides to make John the 23rd a saint, then he becomes a saint. Yun lang. The process usually is very, very, very long. But nasa shortcut yan if gaya ni John Paul II, he was a popular one and a very holy one and well-liked by the Blessed Mother pa. So ito palang, meron palang requirement ng miracles. Actually, yun din yung talagang
iniisip ko, no, kung ano nga bang ibig sabihin no, nung isang milagro. Parang paano mo masasabi na isang miracle nga ba no, yung isang nangyari. Father, pasensya na kayo. No? Alam ko, medyo on the spot kayo, pero kayo lang yung ating priest, no? Resident priest ngayong gabi. Pero siguro, Father, baka pwede nyo ipaliwanag, no? How do we determine kapag himala nga ba yung nagawa no, ng isang gagawing santo? Yung himala, siyempre, yung not explainable by science, di ba? Not empirical, no? Na higit sa kakayahan ng tao, ganon. So, usually that's the miracle. Pero, let me just say this, it has to be clarified. Canonization, pag sinabing canonization, yun yung time lang na ni-recognize. You have to make this clear, na ni-recognize na yung taong yun ay saint. But the canonization did not make the person a saint. I don't know whether I'm clear, no? Kasi yung tao from the time na sinimulan niyang yung buhay niya ay i-pattern sa Panginoon, sundan niya yung Panginoon hanggang sa siya'y mamatay. So, yung kanyang buhay ay buhay na ayon sa Panginoon. So, by that point, by that fact, saint na siya. Kaya lang, ang ginagawa ngayon sa canonization, universally recognized. So, sinasabi ng simbahan, itong taong ito, lahat tayong mga Katoliko, yung kanyang buhay ay atin ng gagawing inspirasyon. That is yung sainthood ng canonization na sinasabi. Pero marami sa atin na buhay na santo, pero hindi naman tayo na-canonize. Marami yan No? Yung mga perfected human beings. So hindi man tayo ma-canonize, but in the eyes of God, we are saints. And even maybe in the eyes of our fellow men. I know of some people who are, for me, they are saints. So, santo sila. Pero, if you're canonized, then thanks be to God. Then your life will become part of the life of everyone. Pero, even though you're not canonized, dahil hindi siya na-recognize sa simbahan, it doesn't mean that you were not a saint. Kasi, again, let me just clarify, ang pagiging saint is a norm. It's not an exception. Baka natin yan. Kasi pag minsan tinatanong ko, sinong gusto maging santo? Walang tumataas ng kamay. Samantalang ang pagiging santo is a normal thing. Dahil kung hindi ka santo, ano ka? Demonyo. So, mas gusto mo ba yun? Di ba? I mean, you cannot go to heaven unless you're a saint. So, it must be clarified that our normal, ang normal goal natin as Christians is to become a saint. It's something that can be attained. Because that's why these people na ni-recognize natin na santo, na-attain nila yan, they're not extraordinary human beings. They've been one. Kasi in fact, some of them were worse than us. No? Saint Augustine, look at his life. You can see that he had worse life, and yet he was able to be he was declared a saint. So Alright. sana maging malinaw lang sa atin yan kasi sometimes we think to be a saint is so big. Yeah, it's big, but it's something that we must attain. JC, ito nga yung first double papal canonization. Ibig sabihin, dati marami ng sabay-sabay na nadedeklara bilang santo. Pero ngayon, ang kauna-unahang pagkakataon na dalawang pope ang nahirang o nadeklara bilang santo. Mr. Go, bilang isang minister sa isang parish, how do you think should the priests, yung ating mga priest and yung mga madre, how do you think should they take this? Kasi, syempre, yung devotion po nitong dalawa, and for the first time nga, sabay silang nahirang bilang santo. Well, unang-una, hindi lang sabay na dalawang Santo Papa ang nakanonize bilang santo. Kung hindi, dalawang Papa rin ang nagkanonize sa kanila. It was Pope Francis assisted by Pope Emeritus Benedict XVI. Ngayon, dahil dito, kaya nga meron tayong mga santo, correct me if I'm wrong, Father, kaya may mga santo tayo na dinideklarang santo para mapalapit sa ating puso ang pagdarasal at ang ating pananampalataya, faith. No? Kung tayong mga laigo or lay people, para mapalapit sa simbahan, mapalapit sa Diyos, mapalapit sa Panginoon, mga madre at mga pare, lalong-lalo na mapapalapit sa kanila. Idadagdag ko lang yung kinuwento ni Father kanina. Si Pope John Paul II, hindi lang
maraming pinuntahan iba-ibang bansa. As a matter of fact, it was about 124 countries visited, no? At siya rin ang isa sa mga, sabihin na ho natin, kukunting mga tao na pinuntahan pa niya sa kulungan yung nagbaril sa kanya at pinagbigyan niya. He was forgiven. Not only that, he was also the first pope, non-Italian cardinal who became a pope. Marami hong una na nangyari po kay Father John Paul II. Balikan po natin, kahalintulad ho binabanggit ni Father kanina, na mapapalapit ho tayong lahat, lalong-lalo na ho ang mga pare at mga madre sa pananampalataya at sa Marian movement para po naman maingganyo ho natin yung mga ibang tao na manumbalik sa simbahang Katoliko. Pero alam mo, Kathy, kasabay nga rin itong pinag-uusapan, no, na double canonization. Meron din mga nagsasabi, no, meron mga opinions, no, na ang or commentator tingin nila bahagi rin ito ng pag-reconcile noong fact na si Pope John Paul II daw no, ay medyo mas conservative no, as opposed naman kay Pope John the 23rd na mas progressive daw, no, mas liberal dahil nga dun sa Vatican II no, na kinonvene niya. So itong nangyari ba na ito, meron ba talagang ganitong backstory sa ating pagkakaalam no, na pinagsabay no, para magbigay ng siguro accommodation no, sa parehong views? No, para yung may middle ground, kumbaga. Exactly. Oh. So baka tanungin natin si Miss Virgie Francisco kung totoo nga ba ito mga naririnig-rinig nating mga opinion tungkol sa pagsasabay na ito. Sa bagay, totoo yung sinabi mo, may mga ganyan ngang controversy, no, na with the Second Vatican II, ay the Church was open to the modernness of the time. Pero dapat din natin isipin na when Pope John 23rd convened the Second Vatican Council for openness to the Spirit. So, what is in mind of the Council is to maintain the pristine future of the Church, to continue what the Church is, in line with what the saints of the ancient times have done. Kailan sasabihin natin kasi, alam mo naman, pagka maganda, from the point of holiness, maraming kaluluwa ang madadala nitong Vatican II, the more it is being attacked by the evil ones. So it was never the intention of Vatican II to welcome the evil in the church. But it's otherwise. So hindi, kumbaga, hindi, you disagree na liberal si John the 23rd? I disagree. Alright. Okay. Pope John 23rd is known as the Pope of openness to the Holy Spirit. Okay. Pero kasabay din ng canonization noong linggo, may mga protesta rin sa ibang ng mundo. Sinasabi nila na nung panahon ni John Paul II, dumami yung mga insidente ng pang-aabuso ng mga pare at hindi daw ito naresolba at hindi nagawan ng aksyon ng Vatican. Anong masasabi mo dito, Joel, bilang isang deboto ni John Paul II? Tingin ko, since siya yung Pope that time, I think si Pope naman is yung righteousness dun siya, yun yung ginagawa niya. Though, syempre, hindi mo makokontrol lahat ng tao. So, pwedeng, hindi naman imposibleng mangyari yung mga ganyang bagay, pero siguro, yun nga, hindi lahat ng nasasakupan niya sumusunod sa naayon. Mr. Jerigo, meron po kayong reaksyon kanina nung tinatanong ko yun. Ano po, your thoughts on this? Well, sa dami ng pare, it's yung binabanggit ho ninyo na mga kontrobersiya mga pare, it's only now na nailabas o na-leak out. Ngunit
time and memorial, meron naman ho talaga mga problema ng mga pare. No? So, hindi ho doon sa panahon ni Pope John Paul II na naisiwalat. Hindi ho yung ganon. So, dati ho, meron na ho siya. At pangalawa, dumarami daw ho ang mga pari ngayon, kaya dumarami rin ang mga suliranin o problema. At kung hindi ho ako nagkakamali, according to Vatican, dahil po naging Santo Papa si Pope Francis, dumarami na naman daw ho ngayon ang nag-a-apply sa mga seminaryo. So what I get from Mr. Jerry Go is that matagal na yung problema. No? Parang hindi naman ito nag-umpisa kay Pope John Paul II. No? Parang meron talagang mga ganitong usapin or scandal. In fact, allegations na may mga ganitong kaganapan. No, siguro sa puntong ito, kumuha na rin tayo ng mga tanong tungkol doon sa mga napag-usapan na natin at mga gusto rin nilang pag-usapan mula sa ating mga guest students dito sa ating Kirby. Maraming salamat JC at Cathy. Balikan ko lang yung ating mga estudyante. May katanungan na galing sa PUP Manila, si Crizel Margareo. Crizel? Yung question ko po para po dun sa magkapatid na Oxon. Yung replica po ba ni St. John Paul II, recognized po ba siya ng Vatican? And ano po ba yung process na pinagdadaanan bago i-recognize yung isang replica? So, bali, kasi yung process nito is nag-a-apply kami sa parish, sa part kami ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon. Mag-a-apply kami doon, and then yung parish priest will approve or disapprove your application. So, sometimes tinitignan din nila kung karapat-dapat ba yung family mo to take care of the image. So, for us, it's a blessing na sa amin pinagkatiwala. So, kami naman is tagapangalaga. Tagapangalaga lamang ng imahe ni John Paul II. So, ayun. Alright, maraming salamat sa iyo. Sunod naman pong may katanungan, galing naman sa Bicol University, si Jenny B. Luces. Jenny B? Good evening po. Ako po ay kay Sir Danny. Sir Danny, ano po yung mga aktibidad ninyo na gusto nyong upang mapalaganap yung naiwan na aral ni St. John Paul II po? Ang nagustuhan ko sa turo, no, ni Pope John Paul II, ni St. John Paul II was makilala o ma-recognize ang role ng kabataang laiko sa simbahan. At kami, particularly sa Diocese of Antipolo at sa buong National Capital Region Youth Coordinating Council, yun yung gusto naming ipagpatuloy, no, to make the presence of the young people felt, no, in the society, no, hindi lang sa church community kundi sa iba't ibang sectors. And I think yun yung magandang legacy na iwan niya. I remember bunga ng pagdalaw niya sa bansa, I don't have any data, pero marami akong kwento narinig na maraming nagpare, maraming nagmadre, maraming mga kabataan na nagpatuloy na maglingkod sa kanilang kapwa kabataan. Bunga ng grasya na natanggap nila, no? Bunga ng inspirasyon na mayroon sila mula sa Santo Papa. And marami akong kaparehang youth minister sa panahon ngayon na ganito yung pananaw, ganito yung adhikain na may pagpatuloy yung mission na yon, no? And masaya ako kasi yung kagustuhan ng Santo Papa ni Pope John Paul II was sinalo at pinagpatuloy ng Pope Benedict XVI at ngayon ni Pope Francis. Ito yung gift o kasiyahan na mayroon ako na gano'n na lamang yung pagtangi o pagkilala ng simbahan sa kabataan sa panahon natin ngayon. Paano nga ba makakaapekto ang pagkakahirang bilang santo sa dalawang dating Santo Papa? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.